May 28 days pa bago sumapit ang botohan. Pero ngayon pa lang ay viral na ang mga nagpo-post sa Facebook na de umano. May nangyayaring kababalaghan sa online voting. Laking gulat nga raw ng ibang OFW na bumoto sa online kung saan pinili nilang iboto. Ang Duterte candidates PDP laban. Subalit laking gulat daw nila. Nang iba ang lumabas sa resulta, hindi raw mga pangalan ng kumandidato sa PDP laban ang lumabas sa machine na punta daw ang kanilang boto sa mga kaalyado ni Bongbong Marcos ang alyansa. Dito nga mababasa natin ang sinabi ni Mr. Real Talker na may mikos-mikos na daw na nangyayari sa online voting ng OFW naku, COMELEC. Kaya mga kababayan ko, ugaliin po nating mapanori sa darating na Mayo 12. Samantala, matapos kumalat sa social media ang larawan nila Senator Amy Marcos at VP Sara Duterte, ganun din ang larawan nila Camille Villar at VP Sara. May reaction nga po dyan si Mr. Real Talker. Abandon the ship! Isa-isa na sila eh. Nauna si Manang Amy. Next si Camille Villar. Ramdam ko na yung pangatlo eh, si Cayetano. Abandon the ship! It's getting more exciting mga lords. Napapalapit ang eleksyon. Pero ang alyansa, dahil sa mga mali at palpat na desisyon ng gobyerno, hindi malayo. Diba yung sila Lacson, yung alyansa, madadamay sila dyan. Kasi sa totoo lang mga lods, hindi naman talaga yan sila solid eh. Diba? Pinagkumpul-kumpul lang yan sila sa iba't ibang partido. Ano kaya yun? Ang lamang lang nila, makinarya, of course. PBBM. Ang backup nila, gobyerno. Kaya siguro talagang dumikit sila doon, di ba? Or napa-oo sila. Pero yung dahil kay BBM ang rason, bakit sila na andon sa alyansa, yung mga kakandidato, malabo, hindi yun. Kaya sampal talaga, no? Sampal, malaking sampal sa pangmumuka nila. Pag mas lumakas ang Duterte, yung lahat makapasok, patay. Samantala, Attorney Vic Rodriguez may magandang mensahe o may pakiusap para sa ating lahat. Huwag na po tayong lalagpas dyan sa 10. Tulungan po ninyo itong aking mga kasamahan sa Duterte. Nandyan din ho si Attorney J.B. Hinlo. Siyempre ang aking kasama, nandyan lamang ho sa backstage, si Senador Raul Lambino, nandyan din. Andyan din ang isa pang abogado, si Senador Attorney Jimmy Bondoc. Ibalik natin sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Tulungan din natin, ibalik sa Senado si Senador Bongo. At siyempre ang aking kaibigan, si Senador Philip Salvador. Ito ho ang Duterte. Huwag po ninyong kalilimutan. At tayo naman ay number 56 sa balota. 56. Madali pong tandaan ang aking numero 56. Number 56. Hindi po siya utang. 56, hindi siya pautang. Tratuhin po natin itong 56 na ito, itong 56 na ito bilang ating kolektibong puhunan patungo sa mabuting lipunan. Marami pa hong mga mahalagang isyong panlipunan na dapat nating tinatalakay at pinag-uusapan. Kaya ako po nababanggit sa inyo yung akap at ayuda. Kunin po ninyo, ulitin ko, kunin ninyo pag may magbibigay ng akap at ayuda. Pera nyo po yan eh. Pero hindi kapalit niyan. Huwag nyong ipagpapalit sa ayudang yan ang inyong self-respect, ang inyong dignity, ang inyong dangal, ang inyong pagkatao, ang inyong boto at ang kinabukasan ng mamamayang Pilipino. Kung gusto ho talaga nila ng ayuda o ayuda
na lamang gawin ng gobyerno ang tunay na nararapat. Kagaya ng alam kong tayong lahat ay bigat na bigat sa presyo ng kuryente sa ating bansa. Imbis na ayuda na binibili ang boto ninyo, ang dignidad ninyo, bakit hindi maisip ng gobyerno at ng mga tiwaling politiko na lahat ng gumagamit ng kuryente na ang inyong monthly billing ay hindi lalagpas sa 2,000 piso, libre na? Yan ang dapat gawin ng gobyerno. Mas mura yan, di hamak, kesa sa ayuda. Kung 2,000 kada buwan, sa isang taon, 24,000 pesos lamang kada pamilya. Higit na maliit. Bakit kinakailangan tayong magtipid? Sapagkat lubog na sa utang ang Pilipinas. Itong ayuda, walang napatunayang mabuting pruweba ito. Maghanap kayo ng tumatanggap ng AKAP o ng AYIX o ng ayuda. Hingan ninyo sila ng testimonial o pagpapatotoo. Tanungin ninyo, sa paulit-ulit na pagtanggap mo ng AKAP at AYIX, bumuti ba ang buhay mo? Bumuti ba ang buhay ng pamilya mo? Walang bubuting buhay dyan sapagkat hindi po sustainable yan. Yan ay lantarang pambibili ng boto ninyo. At nalalaman niyo yan dito. Alam na alam yan ng ating incoming at susunod na ina ng ating probinsya, si Gobernadora Juliet. Huwag tayong papadaig sa ayuda. Huwag tayong papadaig sa AYIX. Uulitin ko, pera ninyo yan. Pag may namigay, kunin ninyo. Pero huwag kayong tatanaw ng utang na loob. Uulitin ko, hindi dahil tayo ay mga ingrato, kung hindi nalalaman natin ang totoo. Pera ng mga Pilipino yung pinapamahagi ng mga tiwaling politiko. Hihingi din po ako ng tulong sa inyo. This is my personal favor to ask from you. Sana ho ay matulungan ninyo akong mangampanya. Sana ho ay ipangampanya ninyo ako sa inyong mga pamilya, kamag-anak, kapitbahay, kakilala, kabarangay, kamunisipyo, kaprobinsya, at sa lahat ng kilala ninyong Pilipino saan man pong bahagi ng mundo. Ipangampanya po ninyo ang number 56, si Attorney Vic Rodriguez. Wala rin po akong ayuda. Wala rin po akong AKAP. Wala rin po akong AYIX. Subalit ang meron ako ay ang puso ng pagiging Pilipino katulad ninyo. Nung ako ho ay nag-file ng aking candidacy, ako ho ay nag-file bilang independent, kasama ko ang hakbang ng maisog. At sa pag-file kong yan, ako ay natanong at ako'y nagbigay ng aking pahayag. Ang sabi ko sa nagtanong, ako ay kumakandidatong independyente sapagkat ang aking katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang. Ang katapatan ko ay not for sale. Ang katapatan ko ay hindi sa isang politiko, hindi sa isang political party, at higit sa lahat, hindi sa kung sino mang elitista o oligarko. Ang nais kong kapartido, ang nais kong kasama, ang nais kong kaagapay ay kayo, mamamayang Pilipino. Kailangan din ho natin tulungan sapagkat alam naman natin na nagsisimula ang laban pagdating sa taunang budget sa mababang kapulungan o sa Kongreso. Tulungan ho natin ang party list ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tulungan po natin, number 2 sa balota, ang PPP. Ang PPP party list, ang party list ko ni Pangulong Duterte, ni Congressman Pulong Duterte, at ni Mayor Baste Duterte. Kinakailangan po natin ng numero.
hindi lamang sa Senado, kung hindi pati sa Kongreso. At papaalala ko po muli sa inyo, huwag na po natin ibalik sa pwesto ang lahat ng nagkanulo kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pwede po ba yun? Meron pa ho akong isang paalala at pakiusap sa inyo. Atin pong sisantihin at wag nang ibalik sa pwesto ang lahat ng kongresista na pumirma sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. Huwag po tayong magpapadala sa suhol. Kunin ninyo pag kayo'y binigyan ng pera. Paulit-ulit ang aking pakiusap. Kunin ninyo. Pero huwag kayong tatanaw ng utang na loob. Uulitin ko, hindi dahil tayo ay mga ingrato, kundi tayo ay mga Pilipino at nalalaman natin na pera ng mga Pilipino ang kanilang pinapamahagi at hindi pera ng mga tiwaling politiko. Ito ho sana ang gawin ninyo mga gabay. Patungo dito sa ilang araw na lamang matatapos na ho ang kampanya, national man at lokal. Sana'y ito ang inyong gamiting batayan, gamiting sukatan, gamiting pagtimbang o timbangan sa pagpili ng mga bagong leader ngayong May 12, 2025. Alam mo ninyo, ito'y magsusumbong lamang po ako at may babahagi ko lamang yung aking po mga mensahe na tatanggap kanina papunta ho rito. Ang dami kong natatanggap na mensahe sapagkat ngayong araw ang simula ng overseas voting. At ang dami sa ating mga overseas Filipino workers at mga Filipino migrants ang nagpaparating ng mensahe. Hindi daw po binibilang ng tama ng makina yung kanilang boto. Palagian daw po kahit ako'y binoto, wala yung pangalan ni Atty. Vic Rodriguez, wala yung number 56 doon sa tali ng kanilang binoto. Paano po natin ito malabanan? Wala po tayong solusyon sa ngayon, kundi isang bagay. Sana ho pagdating ng May 12, maglabasan po kayo sa inyong mga tahanan. Bumoto po kayo, hikayatin ninyo lahat ng inyong kakilala, bumoto ho sa May 12, 2025. At para makita na mga nagtatangkang mandaya, hindi lamang sa akin, kundi pati kay Gobernadora, kay Mayor, at sa iba pa mga senador, nakikita ko ho kasi ngayon ang inyong kulay. Baka ho pwede sa araw ng halalan, sa May 12, 2025, wag lamang yung campaign t-shirt ang inyong gamitin. Magsuot po tayo ng berde para labanan ang mga peste sa eleksyon. Yan ho ang aking ipakiusap. Bumoto po tayo. Hikayatin ninyo ang lahat ng inyong kakilala na bumoto. Magsuot po tayo ng berde. Labanan natin ang peste ngayong halalan, May 12, 2025. At muli ho, ako'y nagpapasalamat sa napakainit ninyong pagtanggap. Kay Mayor, maraming salamat ma'am sa iyong pagtanggap sa amin. Ganon din sa ating incoming Governor. Nakikita ko rin ang aking kaibigan, si Board Member Princess Emano naririto. At ang iba pa nating mga opisyal, si Konsihal Pitogo naririto rin. Sana ho ay tulungan ninyo ang inyong lingkod, number 56 sa balota, Atty. Vic Rodriguez, Philippine